Okay, advertisement muna tayo. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Mag-order lang dito. 0916-9000997. First come, first serve po. Dahil limited ang stock. Hindi ako ninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako araw-araw. Napakasustansya po ito. At gusto ko lang matulungan din ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang tabliya, sikwate o dark chocolate. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng MDTV channel. Okay. Pahayag ito ni COMELEC Chairman George Garcia tungkol sa di umano'y violation ni Senator Rodante Marcoleta, election violation. Iimbestigahan na nila, isiset ng hearing. Ito ang nakasulat ng pahayag. I hope this is true. Kung hindi man ito totoo, pasensya na lang. But palagi naman itong nagpo-post MD TV channel, karamihan man, halos lahat totoo. Okay. Sabi dito, iseset na natin si Senator Marcoleta para sa hearing. Hearing, investigasyon na. Sa violation niya noong nakarang eleksyon dahil sa pagtanggap ng donasyon. If ever man na mapatunayan napakabigat na offense yan, ay maari siyang matanggal sa pagka-senador. And after po namin ito imbestigahan, hintayin nyo po ang result dahil submission for resolution na po ito. Ay nako, may maalala kong question ni Ivan Mayrena ng GMA News. Question niya kay Auntie Claire. Sabi, ito record show that yung statement of campaign expenses ni Pangulong Marcos, nakalagay doon na nakatanggap siya ng donation sa mga contractors. Anong gagawin at yung mga contractors na di umano'y nag-donate sa campaign funds ng Pangulo, lumobo ang kontrata nila sa DPWH at sa gobyerno. Anong sagot ng Ticler? Trabaho yan ng COMELEC. Yes, trabaho ng COMELEC. Tanong, inimbestigahan na ba ng COMELEC yung pagtanggap ng Pangulong Marcos Jr. ng campaign contributions from contractors? Parang wala akong naririnig. Ang inimbestigahan nila, ang una is, I think, si Senator Escudero. But I believe parang na-clear na siya. Okay na, lusot na. So ito na naman, Marcoleta, di ba kagabi lang nag-announce si VP Sara na may nire-recruit na siyang posible na makakatandem niya na mag-vice president sa 2028. At kung mananalo silang dalawa, ang trabaho nitong vice president ay pananagutin niya ang mga gumawa ng kalukuhan ngayon. Ibig sabihin sa flood control, pananagutin. So maraming haka-haka na si Senator Rodante Marcoleta ang tinutukoy. Yun din ang tingin ko, opinion ko. Kasi sino yung mga possible vice presidential candidate na paparis kay VP Sara na kayang mag-imbestiga, kayang magpakulong? Dalawa lang. Either Senator Marcoleta or Senator Alan Peter Cayetano. Silang dalawa. So ngayon, yan na. May post na, iimbestigahan na nila si Senator Marcoleta. Kasi kung naman ni Senator Marcoleta, inamin naman niya na may nag-contribute sa kanya, kaya lang ang
tagubilin ng mga nag-contribute, huwag niyang banggitin, huwag niyang isama. Gustong anonymous o ayaw ng mga nag-contribute na isama sa anonymous lang sila. So parang ganon, na bakit hindi niya isinama na doon sa statement of campaign expenses niya. So, kung ganun lang, kung may violation man, I don't believe so, na grounds yan para lang matanggal niyang pagkasenador. Hindi ko alam dahil ang isang senador, impeachable official, ang makakatanggal lang sa kanya, idaan nila through impeachment. Diba? Di, kailangan nila ng 16 votes para ma-impeach nila si Senator Marcoleta. Okay. Wala rin. So ano ba ito? Natataranta na ba sila sa pagdeklarar na ni VP Sara? May post akong nabasa ni Alvin Entorizo. Sa mga sources niya siguro, akala nila relax lang sila. Meaning, ang Marcos scam siguro. Kaya lang natataranta kasi kahit mga mayors pinatawag na. I don't know kung sinong nagpatawag, kung mayor, si DILG. Pinatawag. For what? Pinaghahandaan na nila. Sige. May napanood akong Facebook reel, sino bang nagtanong? Basta anchor woman. How about John B. Cremulya? Sabi niya, tinatanong niya sa isang political analyst. Anong tingin mo kay John B. Cremulya? Dahil my sources said that si John B. Cremulya ang ipinupus, minumungkay ni First Lady Araneta Marcos na kakandidato pagka-presidente under the administration of under the banner of administration party. So, First Lady, nako, kung totoo, sa isip ko, naisip ko lang, kung si First Lady ang nagsasabi na John B. Cremulya ang kandidato, most likely siya na yun. Kasi wala namang iba. Martin Romualdez, I don't know. Kung kakandidato naman siya, di independent siya. Kailang, baka John B. Vice President niya si Romualdez. Pwede rin. Kailang hindi pwedeng magpresidente si Martin habang nandyan si John Vic na siya ang napupusuan ni First Lady. Kasi napatunayan na ng loyalty ng mga Rimulya, talagang diehard Marcos loyalist yung mga Rimulya na yan. So, good luck sa COMELEC sa inyong pag-imbestiga sa aming minamahal na Senator Rodante Marcoleta, our future Vice President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong lisod kaayo ang ilang kahimtang sa ilang balay. So karon abot na gid ang yero. O na ano silang ante. Kinabangan detection. Pura ko pa deta pun dia. Pero safety mo ko ba? Salamat sa ilabang. Tiana. Salamat sa ilabang si Matanas. Thank you. Salamat ya gawin mo siya. Ay, di nagilbihan ni ulanan. Kay nanay bagong asin. Bagong kayo asin, oh. Ulan na. Ako din naman pasalamat.
Hindi may giyagit sa mas timag gali. Kumesa sa sini. Hindi may pati mo diya sa tagpuan. Yung patayan. Yung patayan sa ikonsunan.